Yung mga malaking pagkakamali sa relihiyon noon, hindi pa gaanong punado, nag-uugat na. Sa tagal ng panahon na pabayaan hanggang ngayon, may hula kasi sa Biblia na ang kaalaman ay lalago. Nababasa yan sa aklat ni Propeta Daniel chapter 12, talatang 4. Ngayon di na nila pwedeng baguhin kasi kahihiya na sa kanila. Dapat na i-correct nila yan noon na hindi pa gaanong alerto ang tao. Pag binago nila yung mga pagkakamali nila sa doktrina nila, kawalan na ng tiwala sa mga tao, lumalabas ng nangahas lang sila at lumabas na wala silang alam, ginawa lang nila yon dahil sa pakinabang. Bakit? Mali naman talaga, ang gagawin na lang nila ay mga palusot na lang. Sila yung katuparan sa mga nakasulat sa Biblia na ano yon? Sila yung mga lobong nagdamit tupa. Mateo 7:15. Sila din yung mga bulag na taga-akay, Mateo 15:14. Mga preacher kuno ng ang kanilang Diyos ay ang tiyan, Roma 16:18, at maraming pang iba. Sabi sa aklat ni Mateo, Kapitulo 23, versikulo 9, huwag tawaging ama ang sino mang tao. Ang palusot nila ay bakit ang ating tatay tinatawag din nating ama. Lumang tugtugin na yan. Nililigaw nila ang mga tao. Alam naman natin na ang ibig sabihin ni Hesukristo diyan ay pag ang pinag-uusapan ay patungkol sa pangrelihiyon. Yung ating ama, as biological father, di yan kasali sa usapan. Nagpalusot lang talaga ang mga iyon. Kasi nakikita ni Hesukristo yung mga parises, pareseo at mga eskriba. Siyempre, kasama na lahat ng tao sa mundo, huwag tawaging ama. Ano ang tawag ninyo sa pari? Reverendo pa nga. Yung reverendo ay ikinakabit lamang yan sa Father Almighty ayon sa mga awit 111:9. Kung kukuha ka ng meaning ng reverend sa diksyonaryo, tumutukoy di umano sa pari o clergy. Pero, yamang Biblia ang ating pinag-uusapan, nararapat na ang kunin nating paliwanag ay yung hango sa Biblia, hindi diksyonaryo. Ayaw pa badlong oy, naunsa ka din. Huwag magpaloko, magbasa ng Biblia. Kay daghan pastor walay alamag. Pangwartahay ray tuyo ana nila oy. Usa pa. Thanks.